My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. Pinayuhan ako ng aking doktor na umuwi at ayusin ang aking mga gawain na siyang palahudyatan ng mga doktor para sa maghanda para mamatay. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. Nangangahulugan ito na subukan at sabihin sa iyong mga anak ang lahat ng naisip mo, magkakaroon ka ng susunod na 10 taon upang sabihin sa kanila sa loob lamang ng ilang buwan. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. Nangangahulugan ito na siguraduhin na ang lahat ay pinaglalaanan upang ito ay magiging madali hanggat maaari para sa iyong pamilya. It means to say your goodbyes. Ibig sabihin ang iyong pamamaalam. I lived with that diagnosis all day. Nabuhay ako sa pagsusuring iyon buong araw. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. Nang maglaon ng gabing iyon ay nagkaroon ako ng biopsya, kung saan inilagay nila ang isang endoskopyo sa aking lalamunan, sa aking tiyan, sa aking mga bituka, naglagay ng isang karayom sa aking lapay at nakakuha ng ilang mga selula mula sa bukol. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. Ako ay pinatahimik, ngunit ang aking asawa, na naroroon, ay nagsabi sa akin na kapag tiningnan nila ang mga selula, sa ilalim ng isang mikroskopyo, ang doktor ay nagsimulang umiyak dahil ito pala ay isang napakabihirang uri ng kanser sa lapay na malulunasan sa pamamagitan ng operasyon. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. Inoperahan ako at buti na lang maayos na ako ngayon. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Ito ang pinakamalapit sa akin sa pagharap sa kamatayan at umaasa ako na ito ang pinakamalapit sa akin sa loob ng ilang dekada pa. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. Bilang nabuhay sa pamamagitan nito, masasabi ko na ito sa iyo, nang may kaunting katiyakan, kaysa noong ang kamatayan ay isang kapaki-pakinabang, ngunit puro intelektual na konsepto.